So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ayusin ko lang muna yung yung salamin at damit ko. So, nagsasalamin ako guys kasi, masakit yung tama ng ring light sa mata ko. So, anyway, lahat naman ata tayo, no, na nakasubaybay dito sa ating vlog. Kilala naman ata itong taong to. So, kung hindi nyo kilala, edi pakilala ko sa inyo, as usual. So, sa mga hindi nakakakilala, ito po ay dating congressman ng Negros, which is si Arnie Tevis, na ngayon ay nagtatago sa ibang bansa dahil mayroon po siyang kinakaharap na sandamakmak na kaso, patong-patong na kaso dito sa ating bayan, dito sa bansang Pilipinas. Kabilang na nga po dito yung murder, illegal possession of firearms, and dineklara na po itong si Tevis, si Arnie Tevis, na isa pong terrorist. At sa mga hindi din po nakakalam, siya din po ang salarin sa pagpatay dito sa gobernador na si Begamo. So ngayon guys, yung pinakapunto dito, ngayon dito ka magreklamo sa bansang Pilipinas na 'di ba sabi niya, may presidente tayong adik, saan ba pwedeng magreklamo? Sinabi niya yan guys sa vlog niya. Anyway, mamaya ipi-play ko sa inyo yan. Pero guys, ganito kasi yung eksena ng ganap. Parang feeling ko kasi makakauwi na ng ng Pilipinas itong si Tevis, mapipilitan siyang umuwi. Kasi po, tuluyan ng sumikip ang kanyang mundo, ginagalawan kasi meron na pong RTC, Regional Trial Court ng City of Manila, meron na pong desisyon na pinapakansilan na po ang pasaporte. Ang passport po ni Arnie Tevis, ni Arnold Tevis, doon sa sa Department of Foreign Affairs. So kumbaga guys, sa madaling sabi, ang Philippine passport or yung pinaka international ID ni Arnie Tevis, yun na nga po ay binabawi na ng pamahalaan matapos po ang nilabas na court order ng Regional Trial Court. So yung karapatan niyang mag-travel, yung right niya na mag-travel sa iba't ibang bansa, 'di ba? Recently nasa China daw siya at kung saan-saan pa, ay binabawi na po ng ating batas. So basically, ang mangyayari dito ay parang makikipagpatentero itong si Arnie Tevis sa bansang Pilipinas at sa bansang tinitirahan niya ngayon. Kasi pinapatrace na ng DOF, 'di ba? Kasi pinapakansela na po ang kanyang pasaporte. Now anyway, parang katulad na din siya ni Maharlika, malapit na sa word na TNT. Hindi pa naman TNT, pero malapit na sa word na TNT kasi ngayon pa lang silang dalawa ay tago na ng tago. Well, magkaiba naman sila ng bansa ng tinitirahan, pero parehas silang nagtatatago sa batas. Kung si Maharlika nga, kinasuhan ni Avel, abay nagtatago. Iba yung tumanggap ng kanyang sabpina na binigay sa kanya, iba yung tumanggap kapitbahay nga na kamag-anak. So ngayon, ito namang si Arnie Tevis, tatanggalan ng passport. Well, mas masakit, mas mabigat yung kay Arnie Tevis kasi talagang, yung right niya na makapag-travel ay mawawala na. Not unless magpa-citizen siya sa bansa na kanyang tinitirahan ngayon. Anyway, itong si Arnie Tevis ay sa mga di nakakalam, dineklara na po na certified terrorist. So guys, meron akong video kung saan sinabi sa balita na itong si Arnie Tevis ay pinapakansela na ang kanyang passport. So bago tayo mag-jump dito sa sinabi niya na meron tayong presidenteng adik, meron tayong presidenteng kilalado niya daw, kung sino yung supplier ng droga at shabu ni President. Bago natin i-play yun, ito muna. Panoodin natin tong video to. Ipinag-uutos na ng Manila Regional Trial Court Branch 51 sa Department of Foreign Affairs ang pagkansela sa passport ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Tevis Jr. Ito'y matapos hilingin ng Department of Justice o DOJ sa hukuman. Samantala, ang National Bureau of Investigation o NBA naman ay inatasan ng korte na gawin ang lahat para maibalik si Tevis sa Pilipinas. Ayon sa korte, bagamat ginagarantiyahan ng saligang batas ang right to travel o makabiyahe, hindi naman ito absolute at meron pa rin itong restrictions. Binigyan diin ng korte ang tindi
ng mga kasong murder na isinampa kay Teves at ang pagdeklara sa kanya ng pamahalaan bilang terorista para pagbigyan ng hiling na kanselahin ang passport ng dating mambabatas. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Remulla, nananatili ang paghahanap ng hustisya at hindi nila papayagan ang mga individual na nakasuhan ng karumal-dumal na krimen na takasan ang proseso ng batas. Yan, di ba? Pag may pera, ang bilis makatakas, no? Kahit si Bantag din, di ba? May warrant of arrest na. Actually, pro Bantag ako before. Pero nung nag-ano na ng warrant, ay umanderdog. Dumaan na din po yan sa due process. So, wala tayong magagawa, guys. Eh, may warrant na, di it only means na mayroon talagang pagkakasala. So, now, anyway, ito yung video ni Arnie Teves kung saan yun, no, ang tapang-tapang niya na para sabihin na kilalado niya daw ang supplier ng shabu o ng droga ni President. At nagrereklamo siya na, nagtatanong siya kung saan daw pwedeng magreklamo ang ordinaryong Pilipino kung mayroon daw presidenteng adik. So ngayon, kung sakaling umuwi ka man, kasi I think uuwi talaga to, guys, kasi kakanselahin ng kanyang passport, di malamang wala na siyang right para makapag-travel. The only chance niya na lang is ayusin yung kaso niya dito sa Pilipinas. Now anyway, panoodin muna natin tong kanyang video. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bidot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, o congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita na kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. O, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Okay. Yang tanong mo na yan, dito mo na yan dito mo na gawin sa bansang Pilipinas kasi ang tapang niya, guys, na magsalita ng ganyan kasi nandun siya sa ibang bansa. O, 'di ba? Binanggit niya na mayroon daw supplier, narinig niyo kanina. At daka mo ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Mayroon siyang binanggit na supplier daw ng droga ni President Bongbong Marcos. Now, nang pinapakansila na ang iyong pasaporte, wala ka ng chance kundi uuwi ka talaga dito sa bansang Pilipinas. Or pwede niya din naman bayaran yung kaukulan doon na gawin siyang citizen ng lugar na yan. Pero hindi yan dyan magtatagal, guys. 'Di ba? Anyway, ngayon mo, dito mo gawin yan sa bansang Pilipinas yung tapang-tapang mo na tanong na ganyan, diba? Kasi, ang tapang eh. Ngayon, paano ka ngayon? Tarantado ka, ha? Diba? Tigas ng ulo mo. Dami mong kaso, tapos hindi mo harapin. Tapos ngayon, ang tapang mong magsalita, magbati ko sa gobyerno, deported. Guys, itong taong to, siya na ngayon may kasalanan, siya pa yung mataas ang tingin sa sarili. Ngayon, pag umuwi ka, dito mo ulit
i-vlog yan. Dito ka magtanong yan kung saan pwede ireklamo ang presidenteng adik. Now, yun lang po guys. Justice must be prevail. So, nalalapit na ang hustisya sa mga taong tinegi ni Arnie Teves. Kung si Arnie Teves nga, di ba, pinaghahanap ng kaukulan dahil may tinegi na sandamakmak. Paano pa kaya itong mga Duterteñans? Kasi according kay Los Cañas, according dito kay Matubato, di ba, madami silang mga tinegi. So, paano na din kaya yung lagay ng pamilya ng mga Duterte? Lalo na meron pang usapin sa napipintong pagpasok ng International Criminal Court dahil humigit kumulang 30,000 people were killed during the bloody drug war of former President Duterte. Now anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.